Step-by-step guide for minor biometrics appointment at VAC Parkal, Philippines 2025. Magulang o guardian ka ba na nasa kasalukuyang inaasikaso ang mahalagang hakbang ng biometrics appointment para sa visa application ng iyong anak sa Pilipinas? Nasa tamang lugar ka. Ang VAC Parkal, Philippines ang pangunahing lokasyon para dito. Ang prosesong ito, lalo na para sa mga menor na edad, ay may mga particular at dapat malaman na requirements. Hello guys, ito ang The Swanberg Channel, your guide for DIY US visa tips and inspiring quotes. I'm breaking down the exact updated na requirements para sa full biometrics ng isang menor de edad, pati na rin ang detalyado at step-by-step na gabay kung paano mag-book ng appointment at mahalagang tips para masiguro ang isang maayos at isang beses lang na pagbisita. Ito ang ultimate guide, manatili hanggang sa huli para sa pinakamahalagang dokumento na hindi mo dapat kalimutan. Ano ang biometrics at sino ang kailangan nito? Una, ano ang biometrics? Simple lang, ito ay ang pagkuha ng fingerprints at digital na litrato ng iyong anak. Para sa karamihan ng US visa types, mandatory o kailangan itong hakbang bago ang actual na embassy interview. Para sa US visa, karaniwang lahat ng aplikante na edad 14 years old pataas ay kailangan magbigay ng full biometrics. Ibig sabihin, fingerprints at litrato. Ang menor de edad na aplikante na under 14 years old ay hindi kailangan magbigay ng biometrics or fingerprints sa Parkal VAC. Pero kailangan dumalo sa appointment para sa pagkuha ng litrato. Dapat samahan ng magulang o legal guardian ng bata sa appointment. Para sa layunin ng video na ito, tututok tayo sa menor de edad na kailangan dumalo para sa biometrics. Paalala, edad na 14 to 17 years old para sa US, maaaring mag-iba sa ibang bansa. Laging tingnan ng inyong biometric instruction letter o bill. Step-by-step guide. Step 1. Book an online appointment. Ang pag-book ng appointment ng unang malaking hakbang. Dapat ay nakumpleto mo na ang inyong visa application tulad ng DS-160 or DS-260 para sa US o naisumiti mo na ang inyong aplikasyon online para sa ibang bansa tulad ng Pilipinas at natanggap mo na ang instruction na kailangan mong magbigay ng biometrics. Sa step na to, pagkatapos mong makatanggap ng iyong interview letter, pumunta sa ustraveldocs.com/ph. Ilalagay ko dito sa screen ang link. Mag-sign in o gumawa ng profile. Ilagay ang inyong delivery address at i-schedule ang inyong VAC appointment. Siguraduhin na ang petsa ng VAC mo ay bago ang petsa ng iyong embassy interview. Kung hindi mo ito gagawin, maaari makansela ang iyong interview. Sa step na to ay karaniwang ang magulang ang gumagawa ng appointment. Kaya ito ang mga dapat nyong gawin para nyo ma-schedule ang inyong anak. Dapat muna kayong mag-schedule ng VAC appointment. Step 1A, gumawa o mag-login sa inyong account. Pwede kayong gumawa ng sarili nyong email o kung meron kayong old email ay iyon ang gamitin ninyo. Step 2B, i-enter ang kailangang impormasyon sa application kasama ang mga detalye ng inyong anak na menor de edad at numero ng pasaporte niya. Step 3C, bayaran ang non-refundable na visa application fee or MRV fee. Ito ay para sa mga non-immigrant visa, halimbawa yung mga student, tourist, or fiancé o K1 visa. Kung ikaw naman ay immigrant visa o IR2, ang application ng anak mo, hindi mo na kailangan magbayad ng kahit ano para sa VAC biometrics appointment. Kasama na ito sa mga bayad mo ng NVC stage. 4D, scheduling. Mag-book ng dalawang hiwalay na appointment kung kailangan mo na interview. Kung hindi naman ay mag-book ka lang ng VAC biometrics. Siguraduhin na ang VAC appointment ay kahit isang araw bago ang interview. Step 2. Requirements for the minor child. Ito ang pinakamahalagang bahagi, ang mga dokumento. Para sa biometrics appointment ng menor de edad sa VAC Parkal, kailangan mong dalhin ang original na dokumento at malinaw na photocopy ng mga ito. Ito ang mga dapat dalhin para sa VAC appointment ng inyong minor child. Una, valid passport.
ang orihinal at valid na pasaporte ng menor de edad. Kailangan may pirma kung sapat na ang edad ng bata. Pangalawa, printed appointment confirmation, ang pahina na nagpapakita ng petsa, oras at address ng VAC Parkal. Pangatlo, DS-160 confirmation page, ang one-page printout na may barcode para sa aplikasyon ng menor de edad kung ikaw ay non-immigrant visa. Pag ikaw naman ay immigrant visa, ang dadalhin mo ay ang DS-260 confirmation page. Pang-apat na requirements ay ang interview letter na galing NVC. Ang panglimang requirements ay ang magdala ka ng ID o di kaya ay birth certificate para mapatunayan na ikaw ang legal na guardian ng minor. Hindi mo pa kailangan dalhin ng buong visa documents. Ang VAC ay para lamang sa biometrics na kinukuhanan ka ng fingerprints at photo. What to expect sa araw ng iyong appointment? Dumating na maaga sa VAC o sa Parkal, mga 20 to 30 minutes bago pa ang inyong appointment time. Asahan ng airport style na security. May mag-check doon ng mga documents mo. Kung may dala kang bag, bawal doon ng mga gadget. At bibigyan kayo ng number. Sa loob, verify ng staff ang inyong mga detalye, kukunan ng litrato at kinukuha ang fingerprints gamit ang scanner. Mabilis ang proseso at karaniwang tumatagal ng mas mababa sa 20 to 30 minutes to 1 hour. Pagkarating mo doon sa VAC Biometrics, ang karaniwang tinatanong lang sa minor ay ang buong pangalan niya, birthday at edad. At hindi na siya kailangang mag-undergo ng fingerprint. Kukuha na lang siya ng picture. Mga tips para sa maayos na minor VAC Biometrics. Dumating na maaga prior sa iyong oras ng iyong appointment. Kung maaari, 30 minutes before your appointment time ay nandoon ka na. I-print lahat o ihanda lahat ang mga kailangan dokumento na dadalhin mo sa inyong VAC appointment biometrics. Bawal magdala ng gadget kagaya ng cellphone mo, bawal din magdala ng pagkain at tubig at malalaking bag. Bago pa ang araw ng iyong appointment ay kausapin ang minor o anak mo o pamangkin mo kung anong mga posibleng mangyayari sa loob ng VAC biometrics para magkaroon siya ng idea. Magsuot ng maayos na pananamit lalo na ang iyong minor child at importante ay maging komportable sa araw ng iyong VAC appointment. Huwag rin kalimutan magdala ng proof of relationship para sa minor child. Halimbawa nito ay ang birth certificate or ID na nagpapatunay na related ka sa minor o bata na mag-undergo ng biometrics. Kung meron kayong dalang gamit o bag o cellphone, huwag kayong mag-alala at pwede nyo na itong iiwan doon sa malapit sa VAC Biometrics. Ipapakita ko dito sa screen ang kanilang address at ang litrato ng kanilang shop. At ang panghuling tip, itabi ang DS-260 or DS-160 na may nakastamp na completed. Kakailanganin ito sa araw ng interview. I-check nila sa entrance pa lamang ng US Embassy. Ito na lang ang guide natin para sa minor VAC Biometrics sa Parkal. Sana nakatulong ito para mas maintindihan mo kung ano ang mga aasahan, lalo na kung may kasama kang bata o kung first time mo palang gagawin ito. Salamat sa panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at mag-comment na rin kung may mga tanong kayo about VAC Biometrics. At kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo ang susunod na video na ito para sa VAC appointment online. Thank you and God bless.